Hey, what's up guys? So, nagkita-kits ulit tayo rito, no? So, ang kalat ng mga gamit sa room ko ay no. So, ganun talaga kapag nasa loob ka lang ng bahay nyo. Then, kung ano mga pinagagawa mo sa sarili mo. Tsaka sa paligid ng bahay mo. Lalo na pag wala kang magawa. So kapag naabutan ng aking inay itong kwarto na ito na ganito ka tambak, maraming tambak, magagalit yun, baka palayasin ako. Pero hindi ako aalis syempre, diba? O baka nga siya pa yung paalisin ko diba? O gawin mo muna sa'yo pag nagawa mo yan, tsaka ko sisigundahan. Kung ayaw mo naman ng ganong deal, subo mo muna titi ko. Tsaka ko yun gagawin. Ngayon, kapag hindi mo nasubo yung edits ko, hindi ko gagawin. Diba? Panalo ka sa edits ko. Mataba na mahaba. Yung bituka mo, magiging straight yan. Hindi na magiging sigsag. Pag sinubo mo ang edits ko, sige na, subo mo to. Para gawin ko lang yung sinasabi mo. Hindi. Doon na. Patyusi ka pa. Ayaw mo pa isubo yung edits ko. Subo mo na. Dali. Para yung gusto mo, tuparin ko. Diba? Paano ko tutuparin yung gusto mo? Hindi mo kasi sinusubo yung edits ko. Di payag nun par. Dugi ako nun. Ano? Subo mo hindi? Subo mo hindi? Tangina mo, pag di mo sinubo, kapalo ko sa titi ko. Tangina mo. Hindi nga alam mo na hindi ko alam. Sabi mo. Di ko alam. Sabi mo, dali. Sabi mo, putang ina mo, pag di mo sinabi. Sabi ko sa'yo. Sabi mo na. Ang tagal Sabi mo pag di mo sinabi. Tsaka parang sa konting bagay lang na nalalamangan mo siya ng konti, no? Parang ang dali niyang mapanis. Hindi pong parang ang dali niyang panghinaan ng loob. Halimbawa, meron siyang bago. Panghinaan agad siya ng loob. Sabihin, may bago siya, yung kakilala niya may bago, bagay, gamit, tapos siya wala pa siyang panibagong gamit, no? Yun, madali siyang na parang nasapawan siya, diba? Tapos ang dami pang nagsasabi sa akin parang wala ka rito sa mundo natin. Tulig ka ba? Hindi mo ko nakita? O sadyang nagbubulag-bulagan ka lang? Kung nag-trip ka, bahala ka, trip mo yan diba?
Siyempre kahit na anong pagtatama ko diyan, kahit na anong pagtatama ko diyan, trip mo nga, wala akong magagawa. Oh. Tingnan mo naman, paano mo nasabing wala ako rito eh. Sa harapan mo na nga, kinakausap mo na nga. Kundi ka rin naman gago-gago. 'Di ba? Bahala kang mabuang sa kakaisip sa akin kung nasaan ako o nasan man akong lupa. Alam mo kung andito man ako, wala. Unang-una, ikaw nagpapahirap sa sarili mo na mag-isip sa akin. Basta ako nakaganto lang ako, tapos kalibitin mo lang ako kung ano itatanong mo. Baka maaaring meron akong masagot o meron akong maaaring maibigay na mahalagang impormasyon sa'yo na makakatulong sa'yo, di ba? Lagi ka mong nasa bahay yun. Yun, may duyang isa ako dyan, may duyan. Tapos, kung natutulog ako, lagi siyang tumatabi sa akin, laging nakikiduyan. Tsaka sa dami ng problema natin, ng bawat isa sa atin, na dumarating sa buhay natin. Tangina, ubuso ba yung lakas mo dun sa mga tao na walang ginawa kundi batikusin ka, di ba? Sino ba sila, di ba? Mga ano ba yun? Mga kulang pa. Kumbaga parang sa isang aso, nauulol, nauulol. Di ba? Alam mo yung asong ulol, di ba? Biglang nanunugod, tapos nangangagat. Ganun. Parang naglalaway. Ganun yun. Kaya sabi ko sa'yo, kaysa intindihin mo sila, intindihin mo lang yung mga problema mo. Tangina, anong makapala mo sa kanila? Uli sana kung magpapatikim yan lahat sa'yo, mga babae dyan. Hindi naman, di ba? Oo. Tapos nakaraan, naglalakad-lakad ako sa kalye. Bigla akong may nadaanan na nag-uusap. Bumulong ba naman? Sabi, ito gusto ko sana kausapin, kaso parang tiga-tiga kabilang barangay. Sa isip-isip ko, o sige, kung kakausapin mo ako, ano yung sasabihin mo sa akin? Wag yung tungkol sa pera, kasi wala ako nun eh. Pero alam mo, maiba tayo ngayon ha. Kasi alam mo, yung ibang kung pamilyar ka sa usaping engkanto, di ba? Sa mga spirit world, no? Kung pamilyar ka doon, may mga engkanto na masasama, merong engkanto na mabubuti. So malalaman mo lang na kapag mabuti o masama yung engkanto, depende yun sa gagawin sa'yo. Halimbawa, taga kabilang lugar ka, tapos dadayo ko ng ibang lugar, tapos biglang yung engkanto ron o yung spirit world doon, bawa ayaw sa'yo,
ano, bibigyan ka ng sakit na biglaan. Ayun yung mga bad espiritu, yung mga masamang engkanto, no? Ay mga masama engkanto. Pero hindi pa ako naka-encounter ng hindi pa ako naka-encounter ng mabuti masama pa lang yung naka-encounter ko. Baka wala silang mabuting engkanto baka lahat sila masama. Syempre, sino pa ba ang unang pupuri sa atin sa mga ginagawa natin sa buhay, sa mga achievements natin sa buhay, kundi tayo lang din mismo sa sarili natin. Kasi yung iba wala namang pakialam doon no? So syempre tayo nag-effort, no? So syempre purihin natin yung sarili natin. Tayo rin yung pupuri sa sarili natin. Tayo rin yung mabibilib sa sarili natin. Dahil sa mga achievements na nakuha mo. Siyempre, pupurihin mo yung sarili mo. Ikaw may gawa nun. Diba? At welcome sa luma at panibagong pamahiin. Hindi lang lahat pamahiin lang Talagang yung halos iba dyan na kwento dyan talagang makatotohanan. Tsaka kung ikaw ay merong magic talaga, no? Na kayang magbigay ng milagro, literal. Halimbawa, biglang magkakaroon ng pera yung isang tao, magkakaroon o gagaling sakit biglaan, diba? Kung ikaw ay may ganong talento, idaan mo na lang sa swerte para okay. So usapang milagro. So para sa'yo, ano ang words o salitang milagro? Sa akin, ang salitang milagro ay yung mga bagay-bagay na imposible na nangyayari sa mundo, tapos nangyayari, nag-i-exist. Halimbawa, may malubha kang sakit, cancer, no? Halimbawa, malala na yung sakit mo, no? Tapos bigla ang gagaling, diba? Milagro yun, no? Kumbaga yung mga galing, kumbaga yung hindi ginamot ng doktor, yung tipong kusa lang gumaling, no? Yung mga nagpapagaling, yung mga nag-aalis ng mga malalang karamdaman, no? Ayun yung mga magagaling yung mga nag-aalis ng mga malalang karamdaman. Ayun yung mga kinikilala kong magaling Tapos yung mga bagay-bagay na halimbawa kulang sa buhay mo, may kulang sa buhay mo, tapos bigla kang magkakaroon mga ganong milagro, no? Halimbawa pinadaan sa nanay mo, no? Mga ganong milagro. Tapos o kaya naman yung pilay nakalakad, naglakad ng diretso, diba? Ganun yung mga kinabibiliban kong milagro. Hindi yung nagbibigay ng malalang sakit,
Masama pa lang yung yung naiengkwentro ko dito na engkanto. Halata namang engkanto yun eh. Kasi parang sa akin lang nangyari yun eh. Wala pang case sa buong mundo na may katulad ko na nangyari o kapares ko na ganun. Parang ako lang yata, parang sa akin lang yata nangyari yun. Oh, lalo yung kalahati ng katawan ko, yung joints, pinatibok mo. Oo, kung paano ko tinis yun. Isang buwan mahigit. No? Oh, masama ka. Oh, masama ang kupal ka. Babawi ka. Kailangan sa mabuting paraan. Tangina mo. Di ka bumawi. Masamang ano ka. Engkanto yung nagagala-gala rito. Yung mga nag-aalis ng mga sakit ay yung mga legit. Yung mga hinahanap rito. Hindi yung bibigay ka ng sakit, di naman namin kailangan dito yun. Di ko naman kailangan yun. Masamang engkanto ka, sabi ko sa'yo. Sinasabi pa nung isa doon, hindi raw kami lumaban. Siyempre laban kami sa buhay. Pag may pagsubok, lumalaban kami siyempre. Hindi pwedeng hindi. Lahat naman lumalaban eh, di ba? Wala namang hindi. Oo. So one time nga rin eh, napagawi ako ron sa Bulacan. Nalimutan ko na kung anong barangay. Basta napatira ako doon sa Bulacan. Yun. Pagpunta ko doon, pinarema ako ng bike ako ng bike, inikot ko yung lugar kasi wala akong magawa eh. Pagdating ko sa bahay, medyo pawis. So kinabukasan ng umaga pagising ko, so medyo parang yung loob ko parang medyo may sinat, no? So yun, sabi ko ilang beses na nangyari sa akin yun sa katawan ko. Hindi naman natutuloy na lagnat talaga kasi nilalabanan ng resistensya ko. Akala ko kayang labanan lang ng resistensya ko yun. So yun, mga 3 araw, 4 na araw, biglang sabog yung lagnat ko. Tae, suka, hindi ako makakain masyado. Sinusuka ko yung kinakain ko. Kontas kinakain ko, konting-konti lang. Oo. Ang pangit pala sa lugar na yun. May mga may mga masamang engkanto, bigla kang magkakasakit. Ano yun? Lokohan. Sino yung mga niloloko nyo nun? Lokohan. 5 araw ko lang, bigla kang magkakaroon ng mataas na naglat. Gagawang puta. Bigla ka lang tatamaan ng ganung kagrabing sakit. Pangit yung lugar na yan. Di na babalik sa putang inang lugar yan. Gago yun eh. Mga mapapanghi. Yung mga ron. Yung mga elemento ron. Bibigyan ka ng sakit. Ganun siguro kapag hindi ka tiga ron. Bibigyan ka agad ng sakit. Wala tayong magagawa, nangyari na. Ito, kinakwento ko na lang.
Pero alam mo, kahit na experience, no? Ayokong mga experiences ng mga ganong klaseng bagay na ganong klaseng bagay na sakit. Oh. Masama, engkanto, masama. Ay mga kwentro ko eh. Yun yung mga nagpahirap sa katawan ko. Masama pa. Mga pa sila, mga bad. Hindi sila pwedeng ayoko pa isamahan yung mga yun. Puto, binigyan ako ng sakit, pakisamahan ko pag gagawin, putang ina. Diba? Di na lang. Oh. Pag binigyan ako ng sakit, ibig sabihin, tingin nila sa'yo, kaaway. Oh. Parang iba yung tingin sa'yo, para pinaparusahan ka na, ewan. Diba? Masama nga sila eh. Oh. Wala rin naman yung ginawa nila. Di ko alam kung para saan yun. Oh. Wala, para sigurong nagpakasasalang sa katawan ko yung mga hinayupak na yan. Tapos meron pa akong nakainkwentro. Parang ayaw akong mabusog. Hindi ko alam kung sino yun eh. Hindi ko rin kilala. Hindi ko kilala yun. Ewan ko ba't galit sa akin. Baka nasapawan, ganun. Ewan ko, parang yung lahi lang, parang sila lang yung nagagalit pag nasapawan eh. Kaya ibig sabihin kapag nasapawan sila, layo-layo na. Kasi, baka may hindi magandang gawin sa'yo. No? Aba, kakainin ko, gusto kong kainin. Oo. Magpapakabusog ako. Kung gusto kong magpakabusog, katawan ko to. Babayaran mo ako pag wala kang pera, di ba? O siya guys, hanggang dito na lang muna yung i-share ko sa inyo. So next time ulit. So ingat tayong lahat and God bless sa atin.